Dadaan lang. Salamat sa inyong suporta. Actually, sir, saan kayo dadiretso na? Hindi ka muna sa family. Nakalayanan sa wakas. Tapos na rin. Ayan na po, mga guys. Yes. Ako lang. Ring! Marines! Salamat po sa paninitigan, sir. Wait lang mo. Interview, kabila. Subukan tumulan. Tabi, dadaan kami. Tabi, dadaan kami. Rallyhan na. Tapos may certificate kayo dun. Sabi ko kay ano? Ingat kayo po. Tuloy na po kami. Maksal. Alam na kami kanya sa kayo mga po. Pabalik lang siguro. Okay na? Yeah. Bago ko na lang. Sige na. Attorney statement na lang dahil officially nakapag-post bail na po ang Samuel Reyes. Mensahe niyo po, what are you feeling right now? Okay, gusto kong magpasalamat sa Office of the Clerk of Court na nag-overtime pa sila para ma-process yung bail dahil alam nila na dapat pangalagahan natin ang karapatan ng bawat isa na maging malaya, yung right to liberty. No? Pangalawa, nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin na nagpakita ng suporta. Kahit sa later hour of the day ay may nagpapadala ng pagtulong daw sa piyansa. No? So, salamat. Yung mga nakatala sa malapit dito sa City Hall na pumunta rito kagabi pa, salamat po sa inyo. No? Nakakatabang puso at alam po ng mga witnesses natin ang inyong ipinakitang malasakit. No? So, maganda po yung ating karanasan ngayon. Ipinapakita lamang na bawat isa sa atin ay dapat na maging kapaki-pakinabang na Pilipino. At lahat tayo ay may tungkulin na baguhin ang bulok na sistema na nakakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Kailangan magtulungan tayo na maisaayos ang paghawak ng pondo ng bayan para mapunta ito sa dapat na mapuntahan ng mga proyekto at mga tao sa ikakaunlad ng ating bansa. Makikita nyo ngayon ang second quarter growth, GDP growth rate natin ay 2.3% na lamang. Last first quarter ay 2.8%. Yung last quarter of 2025 was 3% ng GDP natin. Pabagsak, pabulusok. At tandaan nyo ito, maswerte na tayo kung sa third quarter GDP natin ay nakasampa tayo sa 2%. Baka below 2% pa. No? So, bakit bumaba? Sinabi na ng Central Bank ng Pilipinas, the economic problem of our country now cannot be solved through monetary policies. Dahil ang problema daw ay governance. So alam niyo na po kung bakit may problema ang bayan. Governance ang problema. Attorney, after this yung break, saan sila? Siguro mag-lunch muna and then matulog din muna sila kasi hindi sila nakatulog kagabi. No? Paidlip-idlip pero
Pahinga mo na. For the record. For the record, ang bawat count sa bawat tao ay 18,510 ang isa. So multiply that by so 10 times 40. So confirm So, sir, 18,510 times 40. 40-10. Pero natapos na tayo sa tatlo kahapon. pirmado na lahat ng release order ng Oo, sa nakalabas na sila. Nakita nyo kanina, wala na silang posas. So bumalik lang sila sa police station para makapirma sila ng discharge order from the PNP custody. So inabot ng milyon. Oo, higit. Dito lang yan sa Las Piñas. Paano nyo paano kayo nakakolekta ng ganun kalaking amount? Mahirap ipaliwanag eh. Basta binuo namin yung kailangang piyansa. No? Yung iba nang galing sa mga kababayan natin. Katulad na sabi ko kanina, merong mga taga-talipapa na nagbigay ng 1,000. At kalahating kaban na ng bigas yun. Pero, yun. What's next? Next step. Well, we will proceed to the legal steps in the different cases, no? So, pinag-aaralan natin ang iba't ibang legal steps, either a motion to quash or a motion for reconsideration with the National Prosecution Service, no? Kasi there is a very grave mistake committed by the National Prosecution Service, and that is they indicted the soldiers, former soldiers, without proof of actual malice dito sa libel. Dito sa perjury naman, sino naman ang NPS na magsabing nagsisinungaling kami? Sinabi na nga ng ombudsman, credible ang mga sundalo. Nakausap mo yung sir. How do they feel? Kamusta moral nila? Nakalayan sila. Okay naman, ang sa kanila ay tuloy lang ito. Tuloy lang itong dapat at lalong lumakas ang kanilang paninindigan. Dahil nakita nila na meron talagang mga puwersa na gustong pagtakpan ang pagnanakaw nila. Sir, Anong gusto nyo expect nyo na gagawin ng ombudsman after ng meeting ninyo kahapon? Well, the ombudsman no less personally declared in public that he is looking into a possible charge of obstruction of justice against those behind the refraction of the court. Sir, kanina you made mention about motion to quash and all that. How about, sir, ano yung possible charges doon sa mga tumangging notaryuhan, yung mga affidavit ng ex-Marines natin yesterday? Oo, administrative yun. Bawal na bawal sa isang notaryo na tanggihan ang pagnotaryo ng isang public document supposed to be, no? Ang rason lamang nila ay dahil daw Brave 18 ang mga ito, natakot sila at ayaw daw nilang matawag sa Senado kung magkaroon ng problema. Yun. So that is unbecoming of a notary public. At because of that, their commission can be cancelled and that they can face administrative sanctions sa Supreme Court. sir, baka may mensahe na lang kayo sa apat na nag-report after the successful namang pag-report. Panalangin ko na yung apat ay magkaroon ng matiwasay na buhay. No? I do not wish anything bad for them. No? Nagdesisyon sila para sa pamilya. No? And yun lang, nalulungkot ako na sa mga darating na panahon dahil sa kanilang makitid na pananaw sa sitwasyon, sila ang maiipit in the future. Doon sa 14, meron pa bang may lumalapit sa kanila? Sa ngayon, tumigil na. Pero meron. As of August 6. Ano ang sinasabi? At ano ang tanong? Gawin pa rin. Mga pera pa rin. No? Para bumaliktad. At may deadline sila 8 p.m. of August 6. Sir, sorry, out of the 40, di ba yung isa nasa probinsya pa? When will you be posting bail po? Baka tapos na siya kahapon eh. I just did not have time yesterday to follow up with him dahil sumama siya sa libing kasi. Nakilibing siya sa kapatid niya. So sa probinsya po siya nag-post ng bail. In Cotabato, right, sir? Cotabato, tama. Si ombudsman muli mismo na host.
Hindi. Yung mga, kasi 5 minutes lang ako nandun, umalis na ako. Sino po yung mga lawyers. Ano po ang sabi nila sa iyo? Well, ang instruction sa kanila ay tinignan yung circumstances that led to the recantation. No? Kung ano yung alam ko na nangyari, katulad ng text messages, conversation, etc. No? So I think the Ombudsman started already investigating the possibility of charging those responsible for obstruction of justice. Attorney, paulit na ulit ngayon na proseso na yung bail nila makakalabas sa kanila. How do you feel po? Nakalabas na po. Apo. How do you feel right now, sir, after the long process of waiting? Masaya, no? Dahil natapos na rin ang isang bagay na supposed to be 2 oras lang natapos na sana. And nalulungkot din ako dahil as a law practitioner, as a litigator, nalulungkot ako na nagkaroon ng ganitong irregular and unusual na proseso. Inupuan nila yung bail application yesterday. 8:30 pa lamang ng umaga, nandun na yung staff ko sa clerk of court. By sila yung may... Yung staff ko, dala-dala na niya yung Sino yung support? Sabi niyo inupuan nila. Sino po yung... Ay, yung korte. Yung korte. From here, sir, saan kayo didiretsyon yung gagawin? What's the next plan? Diba, kung sana meron pa akong extra money, mag-lunch tayong lahat. Mag-lunch muna kami. Kasi wala pa kaming breakfast. Wala pa kaming lunch. Salamat. Thank you, Mas attorney. mabilis yung process. Mas mabilis yung process today, attorney, compared to Oo, makita nyo naman. Kasi nagdulang kahapon. Makita nyo, dumating kami ng alas 9, di ba? Oo. Alas 1 matapos. So, ibig sabihin po yung mga nag-aalok sa mga malabos via text message. Or personal din, merong mga nagpo-call. May conversation. Tawag at saka text. Kaya yung tawag, nire-record ko. Thank you, sir. 510 times 10 sila, may times 4 muna. Times 10. Ay, 740 lang. Or less than a million pala. Yun tatlo. Same amount din. Same amount. Ang dala niya sa ombudsman na nakakatuloy. Ang dala niya sa ombudsman. Ebidensya